Hello there, Aries sign. Welcome to your monthly reading. So Aries, this reading is for the month of February. Love reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. Aries, hindi lahat ng Aries maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Past watchers, pwedeng kayo tat hindi sila Aries sign. So put yourself in a situation kung saan kayo maka-resonate. Aries, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placement, your moon, your rising, your Venus. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. Or pwedeng makontinue doon yung reading ninyo. So, let's see. Aries, ang gagawin ko ngayon for this love month is love triangle reading or triangle romance tarot spread. So, sa mga may alam na may third party, may idea na may third party, kilala yung third party, para sa inyo to. Okay? Pero hindi to para sa lahat. Aries. I'm going to pull 2 oracle cards. Oracle card for you. Oracle card for the third party. So, but it could be vice versa. Okay? Baka sabi natin na ikaw yung third party, so could be dito ka. This is your heart's hidden secret, and this is the heart's hidden secret ng third party. So your heart's hidden secret is you are already releasing, letting go, moving on, walking away na. Okay? And the heart's hidden secret naman ng other person is na-attach siya. So, third party talaga siya. Kasi, nakalagay talaga dito na third parties. So, siya yung third party talaga dito. And, siya yung naka-influence sa person mo. Kung bakit humantong kayo sa ganitong sitwasyon ng person mo. So, let's see. Sa card. Alam niyang third party siya. Pero na-attach kasi siya sa person mo, napamahal siya. So, let's see sa tarot cards, okay? Aries. Love reading, Aries, February 2026. Love reading. Love triangle reading, Aries. Okay, I get it. Okay. So, Aries, there is a possibility that yung nararamdaman ng person mo ngayon para sa'yo is parang gusto niya ng changes with you. Gusto niya bumalik sa'yo. Kaya lang, as nandito nga sa feeling mo na gusto mo na din mag-let go sa kanya. Gusto mo nang mag-move on. Parang ayaw mo na ata siyang tanggapin. Pero parang gusto niyang ayusin yung mga nawasak sa inyong dalawa. Kinakausap ka ata nito or may plano siyang kausapin ka at bumalik sa'yo. Kaya lang sa point kasi na napagod ka na sa kakaantay sa kanya. Before na magbago, ganyan. So ngayon pa na parang ready ka na mag-let go talaga sa kanya. So bakit before hindi niya na-realize yun nung mahal mo pa talaga siya. So, ito yung feeling niya para sa'yo. Parang napagod na ata siya also sa ganitong sitwasyon. And parang gusto niya nang ayusin to. Gusto niya na ng pagbabago. And gusto niya kung magbago man siya at ayusin niya yung buhay niya kasama ka. So, ano yung nararamdaman niya para dito naman sa isa? Hindi siya nakakatulog sa gabi. Na-stress siya. Kumbaga,
may part sa kanya kumbaga nakokonsensya siya or nagsisi siya na kung bakit pumasok pa siya sa ganitong relasyon. Okay, na dalawa could be. Dahil hindi siya binibitawan nung isa dahil sobra na siyang na-attach. Pwedeng nagpaparinig to sa social media, pwedeng may na-message to, kinukulit, pwedeng mga ganong mga bagay, nasasaktan, umiiyak. Then, nasa point siya ngayon, parang may regret sa kanya. Bakit ba ako pumasok sa ganitong sitwasyon? Hindi yan tuloy na parang hindi siya mapakali, lalo na sa gabi. So, ito yung nararamdaman niya para sa isa. Parang stressful yung thoughts niya dito. Nakokonsensya, may regret, something like that. So, what does he wants from you currently? This person really wanted to do some action towards you. Wanted to move forward towards you. So, gusto niya talaga bumalik sa'yo. Ayusin ang lahat. And feeling ko, hindi lang to basta gusto niya. Gagawin niya to. Kasi nakita niya yung worth mo eh. Or, might be you are also family, might be you are also married, at gusto niyang mabuo kayo ulit. Kung hindi man, is gusto niyang, kung bubuo man siya ng pamilya, kung may gusto man siyang, kung babaguhin niya man yung buhay niya, gusto niya kasama ka, mabuo to have a successful relationship could be. Gusto niyang masave ulit yung relationship ninyo. Kasi feeling ko, parang nahirapan siya nung time na naghiwalay kayong dalawa. Pag siguro na-karma siya sa ginawa niya. So, what does he wants from the other person currently? I think he wants to talk to her or him na to give her clarity could be to explain to her talaga. Kasi, itong other person kasi, sobra siyang na-attach or na-in love sa person mo. So, parang gusto niya dito na to explain to her na minahal naman kita. Kaya lang, hindi ako naging masaya dahil sa iniisip ka pa din niya. Kumbaga sa relasyon nilang dalawa, na hindi siya naging masaya dahil sa ikaw sumasali ka pa din sa isipan niya every time na magkasama sila. Until sa na-realize niya talaga na gusto niya nang ayusin to, gusto niya nang ayusin sa inyo dahil even meron siyang karelasyon dito, eh ikaw pa rin yung iniisip niya and siguro na-realize niya na ikaw talaga yung mahal niya and gusto niyang i-explain to dito sa person na to. Syempre hindi naman ganun kadali yun. Kaya this is what he wants from the other person currently, to talk to her, to explain to her na ito na nga yung talagang gusto kong magiging decision sana kung maintindihan niya. So, the next 3 months hold for the both of you. May aalis. I think ikaw yung aalis kasi ikaw yung willing na to let go of him. You are going to walk away emotionally na. Aris mo, wala na yung tiwala mo talaga sa person na to. And para sa'yo, hindi ka na yung parang babalik-balik sa kanya. Because this person will going to come back to you talaga. The next 3 months, I can see na magde-decide ka na talaga na to let go, to walk away emotionally from this person. Might be this February or March, April. So, kahit pa siguro mag-offer siya sa'yo ng new beginning, kahit pa siguro makipag-communicate siya sa'yo, might be the next 3 months, you will really going to decide not to accept the offer, to cut it off na talaga. And you want, might be this person, also to agree with you na maghiwalay na kayo. So, what is the next 3 months? What does the next 3 months hold for the both of them? Separation din yung sa kanila. Kasi hindi naman siya naging masaya dito sa person na to eh. Parang kumaga, kung itong other person na to is nagmapapakita siya ng awa, umiiyak siya, nagdadrama siya sa social media or sa kanya, parang instead of love yung nararamdaman niya, eh yung nararamdaman niya sometimes naiirita siya or naaawa na lang siya. Hindi na siya love. Kasi might be your person, Aries, is someone who want na siya yung mag-chase, siya yung
siya yung mag-challenge siya sa babae, hindi yung siya yung hinahabol, kumbaga ganun. So how does your communication flow be, or how will your communication flow be? It's full of like stressful thoughts. I think hindi walang communication that much dito sa inyo, pero it's full of thoughts, overthink, especially sa kanya. Kasi willing ka na talaga to let go eh. Sa kanya gusto niya talaga na magkabalikan kayo. So, ini-stalk ka ng person na to and still trying siguro to communicate with you, or might be this person is like nahihirapan siguro siyang balikan ka and namimiss ka niya, and gusto niya sana talaga na mabalik kayo sa dati, pero hindi na, parang ang hirap na. Ngayon na nag-decide ka na talaga na to let go, to release this na. And parang para sa kanya, nag-iisip siya dito kung paano kanya makuha balik. Paano niya makuha yung tiwala mo at pagmamahal ulit. Ngayon na desidido ka na talaga to let go, because you are not innocent about what he did before recently. So, will he commit, or will he let this other person go? Okay? So, will he let this other person go? I think he will going to give this other person clarity. Okay. I think magpaplano to siya siguro na mag-explain talaga dito sa person na to before he let go. He will let go kasi hindi na din niya tatanggapin yung offer ng person na to eh. Kung itong other person na to is parang nagpapahiwatig pa na magkakabalikan sila, parang ayaw niya na. So siguro magpaplano to siya na maging fair din sa kanya, to explain to her or him everything, para maging mapayapa na din siya. And both side na din. Parang tahimik na sila, na yung separation nila is tahimik na. Hindi na siya maghahabol, hindi na siya ano man yung gagawin niya, kasi na-clear na ng person mo na wala na sila. And para na din makapag-move forward na siya towards you ng maayos. So, will he commit to you? I think you will not going to accept. He wanted to. Pero ikaw yung ayaw mong i-accept ito, because willing ka na talaga to rebuild yourself na, to move forward na, to move on na. So, parang willing ka na mag-heal na from the pain. Parang tutundukan mo na talaga to. So, kung siya man, yes, willing siya talaga to commit to you. Pero ikaw yung may ayaw na. Nandun nga siya talaga sa point of like, na-awaken siya, nagkaroon sa kanya ng realization na mali talaga yung mga ginawa niya, mali yung pag-alis niya before. And this time, sure na siya talaga na to commit with you. But then, the problem is ikaw, ano magagawa niya kung ayaw mo na? So, ano ba yung magiging outcome nila? Let's see. Okay. So, feeling ko dito hindi madali. Pero parang feeling ko babalikan niya to. Kasi in love talaga sa kanya yung other person na to eh. So there's a possibility na babalikan niya to. Ito, kasi kung mawawala na siya ng pag-asa sa'yo, hindi madali to. Kahit binalikan niya na to. Kasi nga, hindi mo na siya tinanggap eh. Hindi mo na siya tinanggap. Ang tatanggap sa kanya yung other person.
So, kahit pa bumalik siya dito, yung iisipin niya pa din ikaw. Hindi siya makamove on from you. So, yung connection nila dito, sabihin na natin na bumalik siya dito. Syempre, mahal siya nung isa, tatanggapin pa rin siya. Magiging okay sila, pero deep inside sa kanya is parang di pa siya makamove on from you. Sometimes, yung may mga changes din sa kanilang connection, like, magiging cold a bit itong person mo sa kanya. Kasi nga bad trip siya na hindi mo siya tinanggap na ulit. Hindi mo na siya tinanggap ulit. Pero feeling ko itong person na to maglalakas loob pa din siya. Kumbaga na to try to fix the problem na kung anong meron sila. Kasi mawalan naman na siya ng pagkakataon or mawalan na siya ng pag-asa sa'yo. Kasi ikaw this is the outcome. Mag-move forward ka talaga towards towards the future alone, and to be happy to face the new journey na ng buhay mo na mag-isa, na hindi na siya kasama. Meaning, you have already decided, I release, I let go, I move on na, I walk away na, wala na. So, Aries, you might be dealing here with Virgo, or might be you have Virgo in your chart, Aries. You might be dealing with Scorpio, Gemini. You might be also dealing here with Leo, Aquarius. You might have Capricorn in your chart. Check your placement. You might be dealing with Aries, Sagittarius, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Or you might have also Libra or Taurus in your chart. Check your placements. Yeah, might be also the other person could be a Gemini or Virgo as well, or Leo. So, or Aquarius. So, yun. That is my reading for you. I will going to pull oracle card pala. Sorry. I hope hindi ko ito makalimutan sa iba. This is only for you, Aries. Okay? Sa part mo lang to. Oracle card for you, Aries. Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. So that is my reading for you. Thank you and God bless.